season, yung weakness on Philippines, yung inability nila na i-flex si King Kong na kapag umabot ng second phase at wala na silang jungle hero, doon sila napupuruhan. Pero ngayon, may sagot sila laban sa Liquid Philippines. Lancelot pa sa harap ni Carl TZ. Yun nga eh, imaginein mo Carl Tusok, pinapakitaan mo ng Carl TZ, sobrang iconic talaga ng hero na yan. And meron pa nga siyang skin, di ba, ng Tusok. Sa kanya pa yan. Sa kanya nahahalin tulad di ba? Kumbaga may Filipino translation yung teasing nga, sabi ni Chantel, tusok talaga yon. Pero ngayon, nakita natin yung harapan. Of course, onto the top lane, kailangan din natin bantayan dito si Kelra at si Hoeb. Alam naman natin si Kelra, may MSC title to. Meron siya pinangahawakan experience, pero para sa TLPH, ito yung mailap sa kanila Midnight eh. Oo, ilang seasons, ilang taon, ilang MPL yung kinuha nila para masubukan ni Carl yung MSC title. Pero ito, Sanford. Ayun na, magkakasubukan Phantom Execution and Tornos from King Kong. Pero lalayo na muna dito ang Team Liquid Philippines. First turtle actually available na at sisimula ito ng Onyx. Yeah, it's all about the attendance na nga lang din doon. Pero may namumuong tensyon. Sanford with Dark Wave at Carl TZ uuntog doon. Ayun na, nabangga. Feather Strike. Atras kagad Super Prince. Wala pa siya level 4 dito. Pero nauna ang first blood para sa Onyx Philippines. Si Chanji kagad ang napatay. Kaya naman sumama na kagad si Guerra. Kailangan niya ng tulong. And this time ay namatay si Sanford sa laban na yun. Family Sunday! Ano kagad nag-family bonding? Yung super family, imagine mo yung gold lane nasa turtle, first turtle. Ayan na, wait lang hindi pa pala tapos no kasi nakuha din ng Onyx Philippines yung unang pagong habang si Carlito ay binababara ng grab King Kong again ang makakakuha. Pumasok rin si Busco, meron siyang sipa, nabitawan na nga kagad at sakto yung target kasi si Sanji ang hinabol pero wings by wings para makatakas ng Sanford, nakabawi din. Grabe naman, 3 minuto pa lang 1 minute sila nagsuntukan doon. 4 yung namatay. Pero overall, Onyx Philippines taking the advantage. Tinahi ni King Kong yung early skirmish kanina. Maganda yung attempt ni Carl TZ na bungguin kagad si Super Friends with a feathered airstrike na force nila yung flicker. Pero nandoon si Kelra. Nakakuha sila ng 2 kills kagad. And then yung constant zone mula kay Zushin, yun yung naubos na sagot dito mula sa TLPH. Tsaka ayaw talaga nila na somehow ipa-analyze yung nangyari doon sa Turtle. Imagine mo, Turtle, nagkaroon ng triple na score on kill score ang Onyx. And for TLPH, may tila ba nag-audition din sila. Isa-isa silang pinabagsak. But checking onto the rotation naman, mamaya pa natin expect talaga, especially onto our Infinix in-game equipment, di pa naman settled yung kanilang mga first items. Ano pa naman, chillax pa ang mga Onyx peeps dito kasi late game pa technically yung timing nila. Pero for TLPH, malaking concern to kasi you have this lineup na supposedly dapat gana. Grabe yung bonding talaga dito ni King Kong and Kirk. At sinabi nga natin, na-expect sana natin sa TLPH yung earlier. Pero Midnight, ano ba yung afford muna ngayon ng TLPH kasi hindi gumagana yung Matilda comp nila. I'd say let the Carl TZ stand on the frontline. Kaso problema, binibigyan sila kagad ng Onyx. Ayun na, pinagtutulong-tulungan na dito si Carl TZ. Phantom Execution ay ginamit ni King Kong para lang makatakas. Kasi alam niya na medyo mahirap ang kanyang pagdadaanan sa kamay ni Sanford with the Dark Wave. And yung ultimate ay available din naman. So ngayon ay pagong ay hawakan na rin Brusco. And also, nag-flicker doon si Sanford Midnight. So alam ito ng Supersonics or ng Sonics na tila baka hindi pwede pambigla-bigla dito sa Sanford. Inuubos nila yung oras nung TLPH. And ito yung capacity ng Onyx. Yung lineup nila is meant to just dance around Team Liquid Philippines. You have the Zushin na mangzuzone lang ng mga frontliners na force yung mga mobility spells mula sa TLPH. And even si Brusco at si King Kong, ang dami kasi nilang dash. So even if nag-e-enjoy dito yung Phobius, wala naman sila ma-convert na kills. Yeah, kumbaga lahat ng oras dito ginagawa lang Onyx time. Pero ngayon, naglatag din si Sanji ng kanyang feathered airstrike. Pero look at the turtle. Ito pala yung dance ng TL. Yun nga Tsaka may trade din na ginawa doon. Sinuko nila yung pagonga kasabay. Dotore doon sa may bandang ibaba. And 1.4K na kalamangan para sa Onyx Philippines. Pero may salubungan na naman sa gitna. Kaya lang sabi ni Super Prince, hindi, huwag na muna tayo makipagsabayan pa. Ito yung professional buy time ng Onyx Philippines. Alam nila late game sila. Second turtle, usually wala talaga silang pake. Binibigay nila sa kalaban nila, pero it's not for free. Kasi ang ginagawa nila is cha-cha dance. Cha-cha na dance pa. Yung literal na nakikipaguluhan sila against the enemy. And tinahayaan nila si King Kong mag-farm sa kabilang side ng mapa. Pero sa may bandang taas naman, ayaw nila hayaan na malugid din naman. Of course, doon sila Sanford. Pero Brusco, ito na yung kick. Ayun na, nahuli ka agad at hindi yata makakasapak. Wait lang si OM, nagamit yung figure. Pero nakapit-pit din ni Super Prince. Si Kero nakakuha ng kill habang si Kiko ay namatay. Atrasan mo na dito ang Onyx Philippines. Dito na yung rescue
Dito na si Cartesi at hinahabol si Super Prince at Super mga kataas mga Prince. retribution na ginamit. Wala na siyang beacon dito pero yung flicker ay na-force din. And this time ay sa may bandang gitna naman Kirk versus Sanford. Kaya lang may kasamang dalawa. Ngayon makakatakas ba? Ihinat-hit din paatras. Dito si Sanford. Grabe yung atras sa bounty ng dalawang team na to ha. Pwedeng umabot ng Riyadh yung lipad dito ni Sanford. Pero again, Onyx Philippines, even though namatay si King Kong, nawalan siya ng puncture under the tower, Yeah. nakakuha ng kill na naman si Kelra and si Ohib din yung namatay. So this is just TLPH's timing closing down. Kasi for Onyx Philippines, masaya sila sa trade na nakukuha nila kasi nakaka-farm si Kelra. And somehow, tug of war pala yung nangyayari dito. Kasi meron mang guiding wind dito si JP. But imagine, with the Lantern Flare na meron si Super Prince, lagi niyang nami-misplace yung mga inililigtas din. Yun nga eh. Tsaka ang maganda dito no, para sa Team Liquid Philippines, hindi naman sila Let's super go. good na nagpapahuli pero sabi na, sige, walang mahuhuli dito sa laban na ito. Nakasima pa si Puluso pero hindi sapat para makatulong Sanford! ang kubunan ng Onyx Philippines. Si Sanford dito ay dumadamba pa rin pero doon sa may bandang iba pa may ginagawa pa rin si King Kong. Nakakuha naman ng tower dito yung TLPH. They get a kill as well onto Brusco. They are gonna be happy with that. Pero ang matindi talaga dito, yung ngiti nung Sigma Jungler. Ang daming farm ni King Kong na nakukuha mula Oh, sa ito na kanyang naman. pattern. Ayan na, nabitbit si Ohim. Naku po, siya na naman ang naging kabayaran. Habang gulo-gulo si OTC ang magiging putin si Kera. Wala kagalap pa kay parehas na main damage dealer na magkabilang kubunan. Si Super Prince binababaran lang na natin pa yung kanyang mga kalaban. Pero mamamatay pa rin siya. JP makakaalpas. Ngayon nakasanim daw with the grab. King Kong si Brusco. Ito na tamakahina. Pinipirmahan ni King Kong. Ngayon naman nandun yung Dark Wave. Pasok si Cartesi. Tatakas pa din si King Kong. Paano bigyan yung gamit niya. Pero si JP magbibigay lang ng extra shield with a guiding wind. Si King Kong ay namatay sa kamay ni Carl. Primal Instincts from TLPH. Pindutan malala. Hindi naabot ni King Kong yung kanyang target. And they get a clapback against Onyx Philippines. Cartesi as well, finding Kelra on the back line. Ang laki nung kill na yun, that was Kelra being shut down. And with that clash alone, extended clash yun na-eliminate nila yung gap na meron kanina ang Supersonics. Yep. Pero ngayon, babalik tayo. First Lord na kanilang pinagkakaguluhan dito, Burrito. Ayan na, nakuha na yung unang Lord ng laban. Brusco naman, ang nagiging target, hinahabol ni Ohim. Pero doon sa kabilang panig, si Kirk ba ay nagamit na rin yung kanyang spread. Hahabulin si Cartesi. Meron ba siyang grab? Yes sir, pero gugo nga ba? Ang Onyx Philippines dito hindi kasi papasakin lang nila yung Torres sa gitna. TLPH getting good recovery from Onyx Philippines. Ohib getting a lot of Wow. kills na pampabawi niya rito. Ay nakinagandahan dyan, may mga numero yung Sky Piercer niya ngayon. So for Onyx Philippines, hindi na sila ganun kasaya kapag mababa pa na yung mga HP nila kasi kahit makipagsayawan sila, isang baril lang, isang kalabit lang ng bala mula kay Ohib ay pwede sila maging kwento. Nung una talaga, to be honest, diba, TLPH, nag-struggle sila na pagkanahin nga yung Matilda onto the early facing. Pero yung mga extended clash pala yung pinakasusi nila dito para mabaliktad. Yes, kasi kapag nawala yung kapag na-burn yung heavy crossbow dito, pwede makapaglaro si Cartesi sa unahan dahil napakakunat ng backshot. Oo. Tulad ng ginagawa niya ngayon, napakataas na ng kanyang sustainability, especially with this blade armor. Yung mga damage ni Kelra at ni King Kong, nakikiliti yung Ayun gulong pala, oh. ni Cartesi. Grabe, napakakuna talaga, no? Parang gulong ng truck kung habulin. Itong si Cartesi. Alam mo yung gulong ng truck, no? Kahit sipa-sipain mo, kaya Oo. suntok-suntokin mo yung parang wala. Pati kasi ikaw pa masasaktan Ikaw pa masasaktan eh. Oo, kumbaga hindi mga pako, mga tinik ng isda yung mga Oo. dinadaanan niya dito kapag wala nga yung heavy crossbow. Yep. And as we mentioned, balik tayo sa damage dealt naman. Kanina struggling si Sanford, pero siya yung highest ngayon, ha? Yeah, kasi yung ano dito, no, yung mga front. Wala siya kakatakutan masyado. Yeah, may Genius Genius 1 Wand. pa, additional penetration. And si Kelra dito hindi pa tapos yung kanyang Malefic gun. So wala pa yung penetration versus the blade armor. And also against the defensive capabilities of the Phobius. Dominance Ice nga lang eh. Yung hawak ni Sanford panlaban nito kay Kelra. Pero kasi ang ka-1v1 ni Kelra dito, yung yung glue tsaka yung Zushi. Ka-1v1 pero dalawa eh, no? Kasama. 1v1 sa dalawa. Diba? And nakikita naman natin ngayon for TLPH, lamang sila doon sa mga extended, sustainable team fight. Pero mukhang dito rin sa mga pickups gusto nila magkaroon eh. Oo, ang bilis ng responde dito ng Onyx Philippines. Tsaka ng Team Liquid Philippines, right after nung bangga ni Cartesi, parang bang automatic na eh. Alam na yung Sanji na, bitawan ko agad yung Feather Nation. Oo. Doon pa sa pinakadulo, no? Kumbaga ginagawa nilang naglalakad na stun. Well, gumugulong. Gumugulong na yun, stun. gumugulong. Oo. Si Cartesi, kapag may tinamaan, pero there's strike agad. Tapos nakita mo yung damage Oo. ng Onyx. Kiniliti nila si Carl. Isang shield lang yun eh. Diba? Mula rin sa Matilda. Lalo ngayon, kompleto na yung Assault Kiras. Yeah, tumataas yung total heal. Ayan o, ayan o. Kaso ito na naman, Kel
na lang muna. Bandang gitna naman, nahihirapan din sila Super Friends kasi magaling chase, malakas yung TL. Naku, 4v5 itong laban na ito. Si Kirk ay napaspread na rin. Ngayon, magsisimula na King Kong. ang Lord na ito. Hinahabol ata ni King Kong. King Kong Ayaw versus Carl. palapitin. Sabi ni Carl, sige, King Kong, panoorin mo kasi yung M2 World 2v2. Championship. Ganito mag-Lancelot. Umit na nga si Sanford ngayon na hinahabol. Oy, Pero sa likod! ay nakakuha ng kill doon sa may bandang likuran. Naku, 4v4 ang magiging laban. Yung Lord ay i-reach. Si Sanford ay mapapa-flicker. Habol din si Kirk. Ngayon tatabahan din. And available pa yung kanyang grab. At nakasampa na nga Carlito. Nakuha yung Lord. Pero may magpakat din. Mamamatay ang gold standard. Same with the second. Super Prince ay tutumpa din sa kamay ng TL. Oh my goodness, TLPH, it started off as a mistake na iwan nila si Sanji sa likuran. Maganda yung nahanap na entry point dito ni Kelra, shutting down the Forza. Pero Cartezy, with a quick turn, binalagan niya yung Lord. Sabi niya, guys, alam kong sinabi ko sa inyo, chill kayo, pero wag niyong iwan yung Lord. Diba kanina nagre-ready pa lang ako na kapalit dalawang buhay dito for the Lord para sa TLPH pero hindi sila pumayag. Oh, Hebdoso going for the double kill. You mentioned Sanji making a mistake pero mission failed successfully pa nga yata yun. Oo, nag-U-turn eh. Si Cartezy sabi niya, teka lang boss, may naiwan ako sa bahay. Bumalik bigla no? Pero mabilis din lang naman na matutunaw ng Onyx Philippines yung Yeah. Lord na dumamba doon sa may bandang itaas ngayon. Round number 2 ba? 2.7k ang gold deal. Yeah. And JP at itong si Carlito, sila lang talaga yung umaabante at gugulo sa Super Fam. Pero Midnight, they're getting the right target. Naabot na nila si Sanji pero bakit struggling pa rin ngayon yung Onyx? Wala, nung dumating yung gulong, ang hirap eh. Kumbaga si Kellet sinusubukan niyang butasan, pero sabi nga ni Burrito kanina, kahit anong sipa mo, wala eh. Hindi mo mabutas. Napakakunat nung back siya ngayon. And imagine, 2v3. There's gamit. Si Carl kata magiging target nila dito. Kasama naman yung grab. Pero gugulong-gulong din si Carl. Si Carl ay pinunta ka agad si Kellet pero kailangan tumakas. Grabe! Kaya lang nakakuha din ang kill. Kirk ang natumba. 4v5 ang magiging laban. Naka-flow naman yung Onyx Philippines sa may bandang itaas pero pwedeng sumugod dito ang TL. Then, hindi pa sila tapos, lumalaban pa sila. May minion wave pa sa gitna ng lane. Onyx Philippines, can they Hop. defend? Nalinis naman with the Thorn Rose. Pero look at Cartezy. Kita mo yung team fight kanina. Oo. Sabi niya, hahatiin ko yung team fight ng Onyx. Tsaka Pinasok niya yung pinasok niya yung Iritel. Tsaka nandun siya sa KK connection. Anong connection? Sige, pagsasabayin ko kayong Oo. harangan. Sabi niya, wag niyong lalapitan yung baby cakes ko. Tama rin naman. Cartezy 2025, ready na sa mature roles. Grabe ka naman, Carl. Napaka-clingy mo naman. Ayaw mo na may tumatabi sa baby cakes mo. Okay lang yung pagiging seloso niya dito ay gumagana. Naging selfish man, pero pumapabor kasi to para sa Team Liquid at ngayon. Very selfish approach din talagang ganun kasi alam niya, for the Onyx Philippines, walang shredder. Oh, tsaka na-realize ko, sabi niya, tatlo tayong K. Tara, sama-sama tayo. Oy, wait lang, hinabol na si King. Ayun na naman, Execution na force kagad. Cartezy. Pero si Cartezy, hinahabol pa rin niya, pero nasa lupong. Di Bruce dito, available naman yung kanyang immortality. Ngayon, dadaba si Kirk. Siya na sa nag-absorb likod. ng damage. Kaya hindi nila alam, nandun sa may right mid. Friends, Left mid push. Pasok si Sanford. And this time, nakasalip din itong si Kirk. Pero inilalayo lamang doon sa Super Fam. Look, Cartezy! Kaya na Yan na napagtutulungan na! naman! Tumba si Kirk, ladies and gentlemen. 4v5 ang magiging laban. Si Super Prince, pina-flashlightan lang niya si Cartezy. Pero walang Oh my mapapapigil. goodness! Grabe yung barricade na ginagawa dito ni Carl. Ayan, No oh. joke! If ikaw ang Onyx Philippines, bad trip ka na rin sa backshell to. Wait lang ha. Naku, naubos ata. Naku, wala na ata sa dash. And si King Kong, kailangan lang sidestep. Pero nandoon si Ohem at monster kill na siya. TLPH out-maneuvering Onyx Philippines. Very well covered. Yung What? efforts na dito. Prince! Grabe, dalawang bagsak. Damage sa isang katutak. Diba? Talagang siksik-lik-lik na naman yung nakikita natin. And it all started na naman sa pag may napapansin si Carl. U-turn lang ako babalik. Oo. Gulo-gulo na naman. Grabe ito, na-miss ni Oheb to. Sabi niya, ganito ako nung naglaro ko dati nung nasa blacklist pa ako. 4 Protect 1, 4 na miyembro ng TLPH. Hinaharangan yung Onyx Philippines. Hindi mahanap ni Kelra yung favorite. Siya kay JP, Dad,
hatid mo ako, sunduin mo ako. Iba na. Ginagawa ni Brusco yung best niya kanina nung hinabol si King Kong, hinarang niya yung sarili niya Yes. para sa kanya mauntog. Pero Midnight, with what is happening right now, they getting the lot of ideas, maganda yung targeting, pero yung struggle, ano bang pwedeng i-answer talaga dito kay Carl TZ? Kailangan talaga makahanap ng ibang angle dito. Actually, yung solution mo kay Carl TZ is huwag mong pansinin yung backshot sa totoo lang. Kailangan nilang ma-zone yung ibang members dito, no, na para makapagbigay ng entry point kay Kelra. Siguro sipa, magical kick mula dito kay Brusco onto Oheb, pero so far kasi ang hirap gawin yan kasi kanina pa sila hinahunting ni Sanford eh. A lot is at stake doon sa sipa na yun, pero bandang baba, nagoon yung puwersa ng TLPH. May Lord silang kasama dito, Burrito. Mukhang makakabasag na naman sila ng tore. Hindi makalapit yung mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Pero sumama na rin si Sanji. Sugot. Nilayo pa yung position na yun. Ngayon si Bruce Yilman kailangan matras. Papasok si King Kong dito pero baba na ng kanyang buhay. Namatay na kagad si Monster Mage. Yun na available pa. 4v5 magiging laban. King Kong pinipilit lang tumipensa. Same with Brusco. Si Sanford din buhay pa rin. Nagtatalon na. And this time ay makakasalit din itong si Kirk. Ilalayo mo na din ng Team Liquid Philippines. And si King Kong, busy lamang siya. Nakikita yung mga wave. Ang kakapal pa ng mga minions dito. Ngayon si Pedro Tracy nagamit din ni Sanji. At kailangan pero si King Kong ay nakapitas din ng isa. Kirk, nagiging ano na siya dito. Sinasalo lang niya lahat ng mga bala mula kay Oheb. Lalayo muna dito ang Team Liquid Philippines at upos sa mga base turrets. Makaka-defense pa ang Onyx Philippines. Magandang play mula kay King Kong, shutting down Sanji. Actually, tatlo yung nag-try. Yeah. Papatay yung Farsa. Try until you succeed. Nakuha naman nila yung kill dito kay Farsa, pero super commendable nung pwestuhan. Oh, ang hirap nito no para sa Onyx Philippines pero hindi pa rin imposible. Nakikita na natin yung damage ni King Kong and yung right targeting mula doon sa kanyang mga puncture, tornos, phantom execution. Sobrang hirap kalkulahin yan kasi once na hindi ka makatama doon sa puncture mo, mahihirapan ka ng makaalpas lalo na. Sama-sama palagi ang TL. And you mentioned nga na hindi na nila afford yung errors man yan or window na ibigay sa TLPH kasi ipo-force na naman nga yata ito! Sumama na kagad ang Team Liquid Philippines at diretso na sa kanilang stampede. Sanford dito, sinasalo lang yung damage. Atras mula Super Freeze, ang baba ng buhay, down to 40%. Pero si Cortese, medyo pumupunta doon sa kabilang street, pre. Hinaharap niya si King Kong, pre. Sabi niya may Lancelot dito eh. Kung ako dito ako pupwesto eh. Parang Diba? kulang daw yung recipe. Parang may kulang nagtatago. Pero Kulang. ayun, Kulang yung K. Oo nga, no? Pinilang. Kasi tatlo yung K eh. Andun si Kirk, napatay na natin si Kirk. Oo. Si Kelra, nakita na natin. Ba't parang kulang ng isang K? nasan yung King Kong, diba? At tama naman yung hinala niya. Maganda yung idea dito for TLPH. Hindi sila nakakampante hanggang di nakikita sa mapa sa King Kong. Pero yung lore dito ay masesecure ng Team Liquid. Yeah, masyadong malayo si King Kong doon. At feeling ko, ibinigay na rin talaga ng Onyx. Ang sinecure lang nila doon ay dapat wala nang mapitas at mapatay pa. Ito pa yung malala, syncable yung waves. Tatlo yung pwede nilang isync dito. May naka-hold pa sa may middle lane. Pwedeng pwestohan ng Liquid Philippines dito yung bot as well with Carl TZ kasi may mobility siya para makahabol. Hala. Hindi lang na-clear yung wave sa mid. So, mauunang pumasok yung sa baba. Pero tingnan mo si Carl TZ nandun sa base. Ayan Ayan na naman. Medyo yung U-turn dito ang ibang mga members ng Onyx pero mamarcha yung Lord na dadadala na Team Liquid! Aray! Kuko, napakababa ka na buhay ni Super Blade. Kaya papasok din si Kirk. Kalahati ang kanyang buhay. Bruce kayo matras na rin. Habang si King Kong pinipilit niya abutin si Oem at si Sanji. Kaya lang masyado maganda ang posisyon. Pop yung mimo ni Brusco. Pugulo na si Carl. Sino mag-iipon niya? Ngayon nabit-bit din ni Super Friends. Si Brusco ay namatay. Isa na kakanalabat humba. Hindi nila maabot si Sanji at si Oem. At makakadalawa na si Oem. King Kong as well ay tutumba. At ang cover din kukuha ng Game 1.